Elohim, uh, magkapangyarihan sa lahat. Hindi ka programahan sa ating katutog. Elohim ka walang katapusan. Aba, kami po ay magpapasalamat sa umagang ito na kami po ay nagkakaisa muli na pag-aralan ng iyong banal na salita. Kami po ay humingi ng iyong gabay, iyong tulong na sana bigyan niyo po kami ng pangunawa na maintindihan po namin ang iyong mga salita sa mga salita na isinulat ni na iyong piniling ni si Apostol Paulo. Aba, tanghali po kami sa iyong banal na Espiritu na manawaan po namin at intindihan po namin ang aming mga pag-aaral upang ito'y magiging gabay sa aming buhay at magbibigay kalakasan sa amin na pamuhay ang iyong kalooban. Pag-iwasan po namin ang mga bagay na makasira sa aming mga buhay. Aba, ikaw po ang nakakaalam sa aming mga pag-iisip at pag-isip. Bigyan niyo po kami ng kapayapaan sa aming pag-iisip at puso na palagi kami yung pag-ibig mo ay nakikita sa aming buhay upang ito'y magiging daan na kami po ay magkakaroon ng pagpakumbaba sa aming mga sarili. Aba, kung meron man kaming mga kayayan na magawa sa aming mga buhay, isipinahin niyo po kami sa iyong paraan. Patawaran niyo po kami sa aming mga pagkakamali sa gawa, sa salita, sa isip. Upang kami ay karapat-dapat sa iyong harapan. Dahil maraming salamat po sa lahat. Lahat po ng aming hinihiling ay dalay din ikaw sa walay katapusan. Maraming ka ng hangyo, pagkasalamat, pagkasidugog, lamang kanino. Hingin ka na ng ang tiyampo, pasalamat kamo pinitugyan dito ng balaan ng ngalan ng ginatag ka namin pinagi sa inyong bugtong na anak. Namong hari at tagapanalisod. Tingin saya ng hamasay. Amen. Yada. Bro, mahina yung audio mo, bro, Alban. Mga kapatid. Yan, bro. Malinaw, malakas. Ako, dahil di kadungog, nag-headset ko niya. Ako mong gipang-taong headset. Nag-speaker na lang ko. So, start ta mga igsoon. So, ato ning... Sige, bro. Kailangan po natin mag-participate para at upang lubos nating maintindihan at kung meron man tayong mga opinion na ating iintindihan dito sa ating tinatalakay, huwag po kayong mahiya para mapagkaisa natin, makompile natin yung mga ideya kung ano talaga yung ibig ipakaintindi dito na sa sulat ni Apostol Pablo. So, babasahin ko po yung Roma chapter 2 verse 1. Kaya nga, sino ka mang humahatol sa iba, wala kang maidadahilan. Sapagkat sa paghatol mo sa iba, hinahatulan mo rin ang iyong sarili. Dahil ikaw na humahatol ay gumawa rin ng ganoon. So, kung ating unawain yung sulat ni Apostol Pablo, parang may away o quarrel na nangyayari
kasi nga kung mga kapatid, kung mag-backtrack tayo kung ating balikan yung pangyayari kung bakit kasi yung chapter Roma 2 kuan na to, sulat, liham to letter ba. So kung bakit niya naisulat to doon sa Roma. So kasi ang nangyari dito nung nag-backtrack ako nagbasa, binasa ko yung gawa at kung paano kung nakarating ba si Apostol Pablo doon sa Roma bago siya sumulat. Kaya doon ko na doon ko nahanap ang kasagutan doon sa gawa. Kung mag-backtrack kayo magbasa, sugod. Simula sa gawa chapter 21, hindi ko na po isahin, i-summarize ko na lang po. Kasi nung si Apostol Pablo, doon pumunta siya sa Jerusalem, mababasa natin po yan sa gawa chapter 21. Pumunta siya sa Jerusalem kasi nga may dala po siyang magandang balita at ini-share, gusto niyang i-share ba yung magandang balita na narinig niya tungkol kay Misaya. At may ilang mga Hudyo doon na hindi tumanggap sa kanyang katuruan at ipasanginlan siya, may likramo, pinaratangan siya na yung katuruan niya ay nagbibigay ng anong tawag diyan, kalituhan sa mga Hudyo. So ang nangyari sa gawa 28:16-31, kasi yung kaso, yung likramo ng mga Hudyo, especially yung mga pangulong pare, yung mga Saduceo at mga Pariseo, is nagkakaisa sila dahil sa yung turo ni Apostol Pablo na salungat daw sa kanilang katuruan. Kaya isa pong reason po kung bakit nakapunta si Apostol Pablo dito is may mission talaga siya na binigyan siya ng mission ng Aba na pumunta sa Roma. At mababasa po natin yan sa gawa 22:17-29. Nung nakarating siya sa Jerusalem, nanalangin siya sa templo at nagkaroon siya ng isang pangitain at sabi ng Aba na yung lisanin mo ang Jerusalem dahil isusugo kita sa lugar ng mga hintil. At kaya sinabi ng Aba yon dahil yung pagpunta niya sa Jerusalem, gusto man niyang ikalat yung magandang balita ay hindi yung tatanggapin ng mga taga roon. Kaya nagpasya ang Aba na isugo siya papuntahin sa lugar ng mga hintil. At dahil sa kaso na nagaganap ng mga likramo, si Apostol Pablo po ay nagdesisyon na i-apilar yung kaso niya doon sa Roma para din po yung mission niya ay matutupad. Kasi yung sugo ng Aba is magpatutuo doon sa Roma. So dito sa gawa 28:16-31, nakarating nga dyan si Apostol Pablo. Di na po natin iisa-isahin po yan mga kapatid. Kukunin lang po natin ang mga punto kung bakit nakarating si Apostol Pablo doon sa Roma. At
humigit 20 taong nanirahan po si Pablo sa Roma at yung pagpunta niya doon binabahagi po niya yung kautusan na itinama ng Misaya. At may ilan pong mga tao doon na tumanggap sa kanyang salita at mayroon ding ibang mga mananampalataya doon na hindi tumanggap, lalo na yung mga pinuno doon, yung mga head of Pharisees and scribes. So kaya dito sa chapter 1 sa Roma 1 to 8 nang tapos niya doon sa Roma for 2 years na kanyang pag-share sa magandang balita, nakuha na yung kaso niya ba, murag na dismiss na to. So, sa Roma 1 sumulat siya, natalakay na po natin to sa Roma chapter 1 verse 8. Sinabi niya nga dito sa kanyang liham is una sa lahat nagpapasalamat ako sa aking Elohim sa pamagitan ni Hawashai dahil sa inyong lahat, sapagkat ang inyong pananampalataya ay balitang balita sa buong daigdig. So sinulatan niya nga doon sa Roma na kumusta siya dahil naging laganap yung katuruan ng Hudyo. So posible po na sa kanyang liham na to ay nag-reply yung mga sinulatan niya. At dito sa chapter 2, dito natin ma-relate yung scenario na kasi nga kung sabihin natin laganap is lumaki talaga yung katuruang Hudyo at naging kung sa ato pa karon ba nga kuan naging trending yung pananampalatayang Hudyo at mayroon pong conflict na nagaganap sa kanilang pananampalataya dahil alam naman natin na yung pagpunta niya sa Roma ay may ilan na tumanggap sa katuruan ng Misaya at yung ilan ay hindi. So may conflict nagaganap at hindi rin malayo sa ating sitwasyon ngayon na nagkakaroon din tayo ng conflict na nagaganap dahil yung iba humahatol na ito yung tama, itong katuruan na to, itong New Covenant, ito yung sakto, ito yung tama, ito yung magbibigay kaligtasan sa atin. Hindi po malayo ang sitwasyon sa nagaganap sa panahon na ni Apostol Pablo at sa atin ngayon. So hello? Naintindihan na mga Ikson? Opo. Sa verse 2, nalalaman nating makatarungan ang hatol ng Elohim laban sa mga gumagawa ng iyon. Akala mo ba'y makakaiwas ka sa parusa ng Elohim kung hahatulan mo ang mga gumagawa ng masamang gawaing ginawa mo rin naman? So kung ating unawain, yung tinutumbok talaga niya dito yung mga leader ng mga sa pananampalatayang Hudyo, yung mga Pariseo. Dahil alam naman po natin yung mga Pariseo is mga hipokrito yun. Mga hipokrito sila, nagtuturo sila ng kautusan, ngunit hindi naman ito nila isinasabuhay. At alam po natin na ang Aba lamang, ang Elohim lamang ang nagbibigay ng nagbigay ng kautusan at siya din rin ang hukom.
tanging siya ang may kapangyarihan at kapangyarihang maligtas at magpahamak. Yan po ang sabi ni Apostol Santiago. At wala pong karapatan ang tao, para po sa akin, wala pong karapatan ng tao na humatol sa kanyang tao, dahil yung ikaw din mismo na kapag hinatulan mo yung tao, ikaw ay gumagawa rin naman ng kasamaan, is malaki po yung malaki po yung pananagutan mo sa panahon ng itinakda ng paghukom ng Aba. Kasi may itinakda ang Aba sa paghatol. Siya nagset po ang Aba ng paghatol sa huling mga araw. Sa verse 4. Akala mo ba'y makakaiwas ka sa parusa ng Elohim kung hatulan mo ang mga gumagawa ng masamang gawain? Ginagawa mo rin naman? O baka naman gusto mo pang hamakin ang Elohim dahil siya ay napakabait, mapagpigil at mapagpaumanhin? Hindi mo ba alam na napakabuti ng Elohim kaya binigyan kanya ng pagkakataong magsisi at tumalikod sa kasalanan? So, dito natin maiintindihan mga kapatid na yung hukom ng tao is wala po silang yung hukom ng mga Pariseo is wala talagang basihan, kasi binabase lang ito sa mga dinagdag nilang ng mga doktrina. At yung Elohim naman, yung Aba, wala niya hukmidayon ba ang tao, hindi niya tinutuldukan yung tao, kasi nga binigyan niya po ng tsansa na magbago o magsisi sa kaniyang mga kasalanan. At marami pong mga eksena o pangyayari na nung si Misaya ay nandito pa, itinuro niya ang kasulatan na yung hindi siya humahatol sa tao, bagkus binigyan pa ito niya ng tsansa. At mababasa po natin yan mga kapatid, yung mga ng pangyayari niyan is nasa John chapter 8 verse 1 to 11. Yung i-summarize ko na lang po yan kasi masyado nang mahaba. Ang pangyayari doon is yung mga Pariseo is may nakita silang yung mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, may nakita silang isang babaeng nahuli sa pangangalunya at iniharap nila ito sa karamihan at kay Misaya. So sinabi nila na ang guro, yung babaeng ito ay nahuli sa aktong pangangalunya. So ayon daw sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay katulad niya. So gipanguta, so sinabi nila kay Misaya, ano naman ang masasabi ninyo sa tungkol nito? So ang unahuna kaya ginawa nila yung katanungan na yung anong tawag diyan sa Tagalog, ilang gibuhat to kay aron ilang suwayan ba mga igsoon ang si Misaya, kung tagaan nila suwayan nila aron na sila'y maiparatang na laban sa kanya. So hindi niya napansin na Misaya kasi nga parang baliwala lang yun sa kanya, pero nagtanong uli yung mga Pariseo. So ang nangyari is sumagot si Misaya.
Yung sinabi niya nga, kung sino man sa inyo na walang kasalanan, siya yung unang bumato. So, ang nangyari is nagsialisan po lahat. Kasi nga wala namang taong hindi nakagawa ng kasalanan. Lahat po ng tao nakagawa po ng kasalanan. So, at yun nga, tinanong ng Misaya yung babae na nasaan na sila, wala na bang humahatol sa iyo? So sinabi ng babae is wala na po, Ginoo, sagot ng babae. So sinabi ni Misaya sa babae, hindi rin kita hatulan. Umuwi ka na at mula ngayon ay huwag ka nang gumawa ng kasalanan. So ang punto po doon is binigyan talaga ng pagkakataon ang Aba ng tao ay magsisi talaga sa kanyang pagkakasala at bumalik sa kanya kalooban. Naintindihan na po mga kapatid? Hello? Nandyan pa ba kayo? Nandito pa, Brad. Nakinig lang. Yes, nawaan. Igagawad niya sa lahat ng tao ang naayon sa kanilang mga ginagawa. So, ang binabasihan po ng Aba is yung talaga yung mga gawa ng tao, hindi po yung salita lamang. Sa verse 7, bibigyan niya ng buhay na walang hanggan ang mga taong patuloy na gumagawa ng mabuti, naghahangad ng karangalan, kadakilaan at kawalang kamatayan. So, sabi nga sa Revelation, mga kapatid, Revelation 22:14, blessed are they that do His commandments. We have right to enter that they may have right to eat the tree of life and may enter to the gates into the holy city. So, mapapalad yung mga taong gumagawa sa kaniyang mga kalooban. So, ngunit matinding galit at puot ang sasapitin ng mga taong makasarili at ayaw sumusunod sa katotohanan, kundi sa kasamaan. Paghihirap at kapighatian ang daranasin ng bawat gumagawa ng masama, una ang mga Hudyo at gayon din ang mga Grigo. Ngunit karangalan, kapurihan at kapayapaan naman ang tatamuhin ng bawat gumagawa ng mabuti, una ang mga Hudyo at gayon din ang mga Grigo. So, may tanong lang po ako dito mga kapatid, baka meron kayong idea dito bakit sinabi paghihirap at kapighatian daranasin ng bawat gumagawa ng masama, una ang mga Grigo at Hudyo at gayon din una ang mga Hudyo at gayon din ang mga Grigo. So, sa kaligtasan naman, una ang mga Hudyo at gayon din ang mga Grigo. So, ibig ba sabihin mga kapatid, dito na yung mga Hudyo una hatulin, tapos yung isusunod yung mga Grigo? Baka may idea po kayo dito. Sino po ang makapag-share? Hello? Tikinig lang po. Ikaw bro Jay, nakakay idea ni bro? Bro, ito lang po yung naintindihan ko dyan bro na bakit ang mga Hudyo, o sabihin na nating Israelites, sabihin na nating Israelites kasi sila ang naunang nakaalam
sa pag-ibig ng alahayam ng Aba, yung kautusan. Sila ang kumbaga first hand nilang na nalaman at binigay sa kanila ng lubos ng Aba ang buong kautusan. At ang unang-una, sila kasi ang tinatawag na tagapagturo, ang mga Hudyo. At unang-una, sa Hudyo din manggagaling ang kaligtasan. So kung makikita natin mga kapatid na bakit nauuna ang mga Hudyo dahil sila po ang mayroong kabuuang pangunawa sa buong kautusan. Kasi sa kanila mismo binigay ang kautusan. At yung mga hindi Hudyo na sumasampalataya, nagiging Hudyo na rin yan dahil kung sumusunod sa kautusan. In spirit ba? Sa puso ba? So, na ano ko lang kapatid na talagang mauuna ang mga Hudyo kasi sila ang sila ang naunang binigyan ng kautusan at sila ang first hand na naka-encounter sa kautusan, sabihin natin pag-ibig ng Aba. So kung itong mga bagay na ito ay at sila din ang nagtuturo. Kung tingnan natin, di ba, mga Pariseo, mga Saduceo, sila talaga ang gumagawa at nagpapatupad sa panahon nila dahil sa constitution is sila talaga ang nagpapatupad sa kautusan ng Aba Yahweh. Kaya sila talaga ang mauunang hahatulan, even the rest all of them sa pangalan na dugong Hudyo, talagang sila ang mauuna kasi sila ang unang nakaranas o sa kanila unang nakarating. Oo. Hindi, nandito na sa bahay. Kaya lang sabi ko, may problem pala ako, malansya muna. Bakit? Naibahagi Anong din sa bibilhin? mga hindi Hudyo na mga tribo. So, yun po ang pangunawa ko, bro, na kasi nga, di ba, sabi, ang tagapagturo, kung sino ang tagapagturo, siya ang mas may malaking hatol kaysa tagapagpakinig. Pero sa tingin ko kasi, bro, lahat naman tayo ay nagtuturo eh. In a form of nagtuturo means hindi nagtuturo sa Torah, nagtuturo in our daily application. Pinapakita natin kung ano ang naunawaan natin, naintindihan natin. Pero yung pagtuturo for word, hindi po mahirap yung gano'n na katayuan. So sa mga Hudyo talaga noon, sila talaga ay nagtuturo talaga. Sa sinagoga, kaya nga mayroong mga pagtipon-tipon dahil talagang nagtuturo sila. So they are given much. So ganun din ang hihingin. Kasi binigay sa kanila, so ganun din ang sa kanila. Kumbaga sa lahat ng bagay priority na kumbaga nagiging priority sila. So kung nagkakamali sila, ganun din ang singil sa kanila. Una din silang sisingilin. So yun lang po na pangunawa ko dyan, bro. Alban, salamat. Bro, salamat. Isa pa mo dagdag mo igsoon. Para atong masiran. Ikaw, Sis Jo. Pasensya bro. Nalalaglag ako, hindi ko na nasubaybayan. Mahina ang signal ko bro. Okay. So, patuloy tayo mga kapatid sa verse 11. Sapagkat
walang itinatangi ang Elohim. So, kaya dito natin maintindihan mga kapatid na ang Elohim talaga is may pinili talaga. Pinili niya yung pumili siya ng pinili niya yung mga Israelita na maging bayan niya, pero hindi po ibig sabihin na pinili niya ay automatic ligtas na. Hindi po. Pinili niya lang po ito dahil sila po ang gagawa ng kanyang mga plano, yung kanyang kalooban. Kahit man ikaw ay isang Hudyo, pero hindi naman mo isinasabuhay ang kanyang kalooban, ay wala po siyang pinalabi ba? Wala siya, hindi po siya, kasi Tagalog sa pinalabi, bro? Pinalabi, favoritism. Wala po siyang favoritism. Baka sabihin nila na favorite ni Aba yung mga Hudyo, yung mga Grigo. Hindi, wala po. Hindi po ganyan ang Aba, kasi sabi nga dito sa verse 11, sapagkat walang itinatangi ang Elohim. Hindi po niya binabasihan kung may pinili siya. Ang binabasihan po niya yung mga tao kung sa pamamagitan ng kaniyang gawa na sumusunod sa kaniyang kalooban. Yan po ang binabasihan ng Aba. Sa verse 12, ang lahat ng nagkakasala na hindi saklaw ng kautusan ni Moises ay paparusahan, ngunit hindi batay sa kautusang iyon. Subalit, ang lahat naman ng nagkakasala na saklaw ng kautusan ay hatulan batay sa kautusan. So, balik ko na to. Ang lahat ng nagkakasala na hindi saklaw ng kautusan ni Moises ay paparusahan, ngunit hindi babatay sa kautusang iyon. Santos Bisaya. Ang tanan nga nakasala nga wala mailalom sa balaod ni Moises, laglagon apan dili pinasikad sa balaod. So, ano po ba, lahat po ng nagkakasala na hindi nailalim sa kautusan na ni Aba na binigay kay Moises, i-condemn na hindi sa pamamagitan ng kautusan. So ang pagkaintindi ko po dito is yung may mga tao po na kung hindi man nila tatanggapin na mayroong kautusan o mayroong Torah, ay akusa na lang silang gumagawa ng kanilang gusto, ng kanilang sarili, ay hindi po sila makakapasok po sa kaharian ng langit. Yan po ang ibig ipakaintindi po dito. Yada. So, subalit, ang lahat naman ng nagkakasala, Bisaya. Well, ang tanan nga nakasala, ilalom sa balaod, hukman pinaagi sa ang tanan nga nakasala nga ilalom sa balaod, hukman pinaagi sa balaod. So, maunang itong verse na to mga kapatid, tatalakay na po natin to sa mga video natin patungkol sa buhay ni Apostol Pablo. Kung naalala nyo pa po, kasi yung mga ibang kapatiran natin, lalo na mga Kristiyano, sabi nila na wag na tayong susunod sa kautusan. Kasi nga, lang tayo sa kautusan. Yan po ang kanilang iniisip. Dahil ang kanilang
iniisip ay yan po din po ang katuruan ng mga Pariseo. Ginagawa nila po ang kautusan upang sila'y maligtas. Tama po ba? Yan po ang Tama kanilang po. kapamaraanan sa kanilang kaligtasan. Gagawin ang kautusan upang maligtas. Oo. So, tayo naman, hindi po natin ginawa ang kautusan upang maligtas. Tinanggap po natin ang Misaya, yung katuruan na itinama niya, at sa pamamagitan ng pagtanggap mo, nagsisisi ka at nagsisisi tayo sa ating mga kasalanan. Ginawa tayong matuwid. So, ibig sabihin, by grace po tayo. Ginawa natin ang kautusan upang ma-maintain po natin ang ating kaligtasan. Hindi po natin ginawa ang kautusan upang tayo'y maligtas. Ginawa natin ito dahil tayo Amen. ligtas na. Yada. Pagpatuloy po natin ang ating kaligtasan. Amen. Kung tayo'y Yada. ginawang matuwid, patuloy po tayo mamuhay sa pamumuhay na kaparaanan ng Aba. Sa Yada. 30, ay dili pinaagi sa pagpangmati sa Aba. Tagalog. 13. Sapagkat hindi ang mga nakikinig sa kautusan, kundi ang sumusunod dito, ang siyang pawawalang sala ng Elohim. So, klarado po na kasi yung katuruang Pariseo is nagtuturo sila ng tagapagturo sila ng kautusan, ngunit hindi naman ito nila isinasabuhay. Hanggang salita lang po sila. At hanggang pakikinig. So, aron totally mapawalang sala ka sa mata ng Elohim, kailangan po natin sundin lahat ang kautusan, ang kalooban ng Aba. Hindi man natin ma-perfect lahat ang kautusan. Alam po ni Aba ang ating gusto na masunod ang kaniyang kalooban. Yada. Wala man pong perpekto sa mata ng tao, pero may perpekto po sa mata ng Elohim. Iba po yung iba po yung pag-iisip ng ating Aba sa pag-iisip ng tao. Kaya hindi natin maunawa, dili natin matugkad ba? Hindi natin matumbok talaga kung ano ang kaniyang iniisip. Kasi mas malayo tayong mga tao ang ating pag-iisip sa kanya. So patuloy sa 14. Kapag ang mga hintil na hindi saklaw ng kautusan ay gumagawa batay sa panuntunan nito ay diyan sa mga igsona inom sa tubig mo. Kapag ang mga hintil na hindi saklaw ng kautusan ay gumagawa batay sa panuntunan nito ayon sa kanilang likas na pag-iisip, ito'y nagiging kautusan na para sa kanila. Ipinapakita ng kanilang mga gawa na nakasulat sa kanilang puso ang panununtunan ng kautusan. Pinapatunayan din ito ng kanilang budhi sapagkat kung minsan sila'y sinusumbatan nito at kung minsan naman sila'y ipinagtatanggol nito sa kanilang isipan. Ayon sa magandang balita, aking ipinapangaral, mangyayari ito sa araw na ang lihim ng lahat ng tao'y hahatulan ng Elohim sa pamamagitan ni Misaya Yahawashai. So, wala pong ibang daan na kapamaraanan na upang ang tao po ay maligtas. Kailangan po na tanggapin
ang Misaya. Alam po natin ang Misaya yung Torah. Kailangan po nating kailangan po nilang tanggapin ang katuruan para po sila po ay magkaroon din ng kaligtasan. Kapag ito ay hindi nila tinanggap, ibig sabihin, tinakwil po nila ang Ama. Kasi nga, mababasa natin yan sa 1 John 2:23, kung sino ang tumanggap sa anak, ay tinanggap rin niya ang Ama. Pag itinaboy niya ang anak, itinaboy din niya ang Ama. So, wala talaga ibang kaparaanan. Kasi nga, si Misaya, siya yung daan. The way, the truth, and the life. So, sino pong gustong dumagdag mga kapatid sa verse 1 to 16? Para tuloy tayo sa 17 to 29. Hello? Hello, bro. Kasi gusto mo, kuan bro, mo add on bro ba? Paano ba daw maiwasan ang paghahatol, bro? Maiwasan yung paghatol. Sa kapwa. Para sa ako mga igsoon, para sa akin po mga kapatid, is yung kaugalian na yan, yung is naging normal na po sa tao kasi nga po hindi nila alam yung mga ginagawa nila. Tayo naman po ay alam po natin na kasi nga ginawa na tayong mabuti, alam na po natin kung ano ang katotohanan. Wala na pong rason na tayo ay wala na tayong rason ba nga maghukom sa isig katao ba kay nga naman nakasabot na manggudas ka matuuran. Pero katong mga tao nga wala pa nakahibaw sa kamutuuran sa Torah, sila gyud ay mga konsepto na ay mga panghunahuna ngayon ana maghukom. Pero kita mga igsoon, wala ta ana kay nakasabot man da nga ang paghukom dili sa ato kay wala man tagitagaan og authority sa paghukom. Pero authority sa paghatag og advice pwede siya. Pero kinahanglan balik ta pero kailangan po natin na balikan yung standard na sinabi ng Torah. Kailangan po na may 2 o 3 na witness para ito'y maging proven ba, katibayan. Standard po yan sa Torah. Mababasa po natin yan sa Deuteronomy 19:15. Marami pong mga dyan. Mababasa din natin yan sa Numeros 35:30. Marami yan. Kailangan po na 2 o 3 na paghusay o paghukom. Pero sa ato mga igsoon, para lang na ako mga igsoon, parang wala gyud tay katungod sa paghukom. Kung ato nang may Tagalog na aron maiwasa natin yan, kailangan po natin talagang kailangan po natin na pagsultian ha. Kung maabot man ta sa punto mga igsoon ba nga naay tay hukman nga tao, pero dapat unta mga igsoon nga mo-confront sa uban natong kaigsunan kung sakto ba atong paghukom, dili pinasikad lang sa atong kaugalingong panabot ba. Kay kung hukom ka pinagi sa imong kaugalingon lang, wala kay ibasihan kana, dako jud ang tsansa nga namaka ka. Kay wala man na dili man na siya valid nga paghukom kung basihan nato ang Torah.
Kay antura man atong gikinabuhi karon. So, kailangan po natin talaga na sabi nga ni Apostol Pablo, ilang beses po niya to yung inuulit-ulit. Kailangan po nating magpakumbaba sa ating sarili. Malawak po ang ibig sabihin yan. Kung meron pong mga misunderstanding between sa ating mga kapatiran, kailangan po tayong may basihan. At tura po ating binabasihan, hindi po ating mga sariling feelings. Kasi nga, kung feelings ating binabasihan, malaki pong posibilidad na magkikreate ito ng multiple damage. Kasi nga, feelings nating binabasihan, hindi na yung tura. Yan lang po aking mga masasabi ko, kapatid. Pero kung may gusto po kayong o mga idea dyan, i-share nyo lang po para Sige bro, salamat bro. no. Yung iba Um, dyan, magdagdag ako bro. konti bro. Dagdag bro. Dagdag. Alam po natin itong bagay nito, yung paghuhukom ng kapwa, yung tinatawag nating criticism, halfway na yan na hindi na judge natin yung tao. Yeah. Sa base lang po sa ating nakikita. So ngayon, pag tiningnan talaga natin ang tao, whether we like it or not, ang tao talaga, mayroon yung mga pagkukulang. So kung ang isang tao ay nakatutok sa isang tao, sabihin man natin nagagawa niya ng 99% na kabutihan, alam natin, ugali ng tao, ang titingnan niya yung 1% na kamalian. So, yun nga, natakol na natin to siguro, naraman nyo na. Wag na wag po tayong tumingin sa kapwa kung ano yung kakulangan man nila. Alam po natin, ang bawat kakulangan ng tao, ay lahat tayo nagiging na-experience din natin yan. Kumbaga, walang exempted sa atin na kung anong ginawa ng isa, I believe, sa akin din, nagawa ko rin yon. Kung ano man yung pagkakulang, pagkakamali ng kapwa ko, nagawa ko rin yan. So kaya nga sabi dito sa Matthew 7:3, sabi niya, why do you look on the speck on your brother's eye but fail to notice the beam in your own eye? So, pag tumingin talaga tayo sa tao, hindi natin mamalaya na tayo pala ay isa ng huwis. Sabihin na natin, huwis. Ang ibig ko sabihin, yung titingnan natin yung kung anong ginagawa niya, tapos babasihan natin yung outside niya ginagawa. Kasi sabihin natin na, kung ano ang laman ng puso, yan ang lalabas sa kanyang ginagawa. Totoo po yan. Pero sabi nga ni Bro Alban, na manatili tayong magpakumbaba. At higit sa lahat po mga kapatid, balik tayo sa umpisa. Balik na naman tayo sa sinabi ng alahayam na Aba na mahalin mo ako sa buong isip, sa puso, sa diwa, at sa iyong lakas. At mahalin mo rin na yung neighbor as you love yourself. Dito, balik tayo dito. Dito yung pinaka dapat nating paigtingin, dapat nating palaliman yung pag-ibig natin sa Al-Hayam. Kasi if we fix our eyes sa Al-Hayam, wala na po tayong time na mang-criticize ng tao, mang-kondina ng tao, mang-judge ng tao. Instead, katulad ng Al-Hayam, siya lang may karapatan na mag-judge kasi siya lamang ang righteous. So siya lang may karapatan. Tayo, wala po tayong karapatan. Sabi nga nung example ni Bro Alban kanina na, sino sa inyo ang walang kasalanan? Hala, mag-umpisa na kayong batuhin kung sino, batuhin nyo na to.
pero wala pong naglakas loob dahil alam po ng bawat isa. Dito pinapakita lang sa atin na lalong-lalo na ngayon, nalaman natin na alam ko, I myself, na laman ko. Talagang nandito ako sa katotohanan dahil Torah po ang ating foundation, which is ang Torah is ang pag-ibig ng alahayam. So, iwasan po din natin yung pagiging self-righteous. Na kami ang tama, nasa tama kami, nasa ayos kami ang sumusunod sa kautusan, kayo hindi. So yung mga gano'n na ano ba na yung dogmatic faith, hindi ba ano na sa kalooban ng Aba na parang iwasan din natin parang mga Pariseo. Para wala pong walang masabi tayo sa kapwa natin, kundi panatiliin natin ang pagpakumbaba at mahalin din natin yung kapwa natin na sila din na sana masumpungan din nila ang katotohanan sa pamamagitan ng ating buhay, hindi sa ating salita. Kasi madali lang naman magsalita. Kahit sino pwedeng magsalita. Kahit sino kaya namang i-memorize yung Torah, yung Bible, yung tinatawag nating scriptures. Lahat pwede naman yung i-memorize, pero sabi nga paliwanag ni Bro Alban kanina na hindi po nagbabase ang Aba sa mga salita or kung ano ang natutunan natin, kundi yung paano natin ina-apply sa buhay. Kasi yung application po ang hahatulan sa buhay natin, hindi yung kung anong natutunan natin na head knowledge or ano pa man, kundi ang mga application natin. So, somehow din sa mga buhay natin, ito, very subtle kasi yung judging sa kapwa natin eh. Kasi even sa isip natin, pwede tayo makapag-judge ng kapwa. Diyan na naman. Talagang ganyan talaga yan. Pero sa isip mo lang yan, hindi mo sinasabi. So, bawal as a Torah na follower, believer, at saka mga anak ng alahayam, iwasan na po natin. Kung sabihin na natin, bawal na tumingin sa kapwa. Let's praise them kung may nagawa man silang kabutihan. Kung nanghihina man ang kapatiran, let's strengthen them. Kumbaga, idalangin natin at palakasin natin. Hindi na yung tagal-tagal mo na, ganyan ka pa rin. Torah defender ka pa naman. Yung ganun ba? So let the word of Alahayam, kung na-condemn man siya, pero ang nag-condemn, ang Alahayam, hindi yung salita ng Alahayam, hindi galing sa atin. Sabi nga, kung may mga kapatiran tayo, ayaw na talaga makinig, hayaan natin. Pero kung makinig man, idalangin natin. Kumbaga, tulungan natin makabangon. Kasi ang pangunawa kasi ng tao or pang-intindi, nakadepende po kasi yan sa relasyon niya sa alahayam. Kahit buong buhay pa yan nakikinig sa scriptures, nalalaman verse by verse. Pero ang relasyon niya sa Aba ay hindi rin ganoon ka lalim at hindi din ganoon kalaki. So, hindi po magiging effective yung natutunan na mga salita ng Aba, ng alahayam sa buhay niya. Kasi dyan po ang pinakaugat na paano natin masunod ang alahayam kung hindi natin siya mahalin ng lubusan higit sa lahat. Yan po. Salamat po mga kapatid. Okay. Salamat, Bro J. Sino pa po mga kapatid gustong magdagdag sa chapter verse 1 to 16?
Wala na po. Mga kapatid, sharing po ito mga kapatid ha. Sharing May- po to mga kapatid. May po pa, kayong mahiya. mag-roll call. Mag-roll Roll call call ka na bro. God, bro Jay. Para magawas na ilang mga idea. Kabalom, alam ko itong mga kapatid natin may pangunawa talaga to na Malalim yan marami bro. itong idea. Marami yung idea bro. Pero na ano lang, nahihiya ba? Oo. Magtawag tayo bro. At andyan pala si bro Fernan. Bro Fernan. Kini. Kita anta ka bro. Basin busy man eh. Ano ni? Robotic. Mabuti ka bro. Medyo maingay dito sa lugar. Makikinig muna ako. Sige bro, sige bro. Andyan si Dito tayo kay Sis Veronica. Roll to. Sis, kapatid. Busy ba kapatid? Busy yata bro. Si Si Sis Lulu. Ayan. Busy ba Lulu. sis? Si Bro Solomon, Baka basta natulog. ginanay mo Ay, bro. dito pa lang si bro Solomon. Bro. Dili naman sila maningog noon. Nga Tumingog naman. ka naman bro. Gimingaw namin sa imong tingog. Ayaw tumingog yun. Inalang ginig duha ka host. Natay duha jud ka host mga bro J kay para natay interaction ba? Murag Lagi. mm. Andyan si Kwan bro. Sis Arlene. Sis Arlene. Mm. Busy pa sis. Hello po. Ngayon lang ako nakapasok. Hindi ako anong na kasi signal dito. May Makikinig signal. ko na ako, Brother J. Brad Alban. Sige. Okay. Sige, salamat. Sis Dolores. Yan. Ikaw ang akong nakita. Sis Dolores. Ilumon kay niya itong mga igsoon. Gabi pa man. Gabi pa na sila bro. Apel po ko gabi. Hilom-hilom ko. Ako po, dilom-ilom po ko gabi man. Kay murag lawom kay ang topic gabi. Alam Iban kayo. Oo. Nagkuratan ko to bro. lagi. Okay. Sinabihan ako ni Bro Roy, ikaw mag-workshop ngayon bro. Tapos alas 4, alas 5. Sabi ko, napakalalim yan eh. Sabi ko bro, di pwede. Kasi malalim talaga. Sige. Wala na pong gustong dumagdag mga kapatid. Patuloy mo na siguro bro. Alright na bro. So, Sige. salamat sa yung bro. Sa yung kaalaman. At dagdag ko na rin po na iwasan lang po natin na yung maghukom ba. Kasi nga may nababasa ako na kawaan ni Aba yung gusto niyang kawaan. So ibig sabihin, Tama. wala po tayong alam kung sino ang kawaan ng Aba. Kasi nga, nung dati tayo din dati, masama rin. Gumagawa ng masama. Nagpapasalamat lang tayo kasi nga, nahanap natin yung katotohanan. So, hindi po natin kinakalimutan kung ano tayo dati. So, kung meron man tayong mga taong
na nagkaalitan dahil na hindi nila pa nasumpungan yung katotohanan, kailangan po natin sila, hindi po natin sila, dili natukman sila dayon ba? Kasi siguro hindi pa time nila na mabuksan yung kanilang isipan. So, hindi natin i-input sa ating utak ba na kaning mga tawhana looy yung kayo, tigyon ni silang luwas. Kaya wa mo dyan ni sila nagbuhat kasuguan. May rapon mo Maana ba? Wag po. Wag po sana ganyang pag-iisip. Kasi yung kaligtasan mga kapatid, usaping kaligtasan, hindi po ang tao nagbibigay niyan, ang Aba po. So, binigyan lang po tayo ng kaligtasan, grasya. Yan yung grasyang natanggap natin kasi nung nagdesisyon tayo sa ating buhay na magbago, maging matuwid. At kung binigyan man tayo, binigyan din niya ng pagkakataon ni Aba yung mga taong hindi pa nasumpungan ng katotohanan. So, be open-minded lang po. Huwag po tayong iwasan po natin na binabasihan natin ang paghatol sa ating mga sariling emosyon. Kasi hindi po yan tama. So, patuloy po tayo. Sa verse 17, ngunit ikaw na nagsasabing ikaw ay Hudyo at nananalig sa kautusan, ipinagmalaki mong may kaugnayan ka sa Elohim. Sabi mo'y alam mo ang kaniyang kalooban at mabubuting bagay sapagkat itinuturo ito sa iyo ng kautusan. Ang palagay mo'y taga-akay ka ng bulag, tanglaw ng mga nasa kadiliman. So, dito mga kapatid, sa puntong ito, ipinagmalaki ng mga Pariseo na sila ay sumusunod sa alam nila ang kautusan. Pero alam nila na sila ay tuli. Pero hindi naman nila isinasabuhay ang kanilang mga sinasabi. Hinuhusgahan nila ang mga tao, especially ito yung mga hintil na hindi naniniwala sa kanila, na base sa ilang mga panabot ba, sa ilang mga man-made laws nga base sa mga man-made laws na kanilang ina-add on, mga libadura na kanilang gawain. Tagapayo ng mga hangal at tagapagturo ng mga bata dahil natuklasan mo sa kautusan ang buong kaalaman at katotohanan. Nagtuturo ka sa iba, bakit di mo turuan ang iyong sarili? So, nangangaral kang masama ang magnanakaw, hindi ka ba nagnanakaw? Sinasabi mong huwag mangangalunya, hindi ka ba nangangalunya? Nasusuklam ka sa mga Diyos-Diyosan, ngunit pumasok ka sa mga templo nito makapagnakaw lamang. So, yung example dito is yung sinabi ni Bro J kanina sa Mateo to, bro, no? Opo, bro. Opo. No? Yung mga leader, yung itinuturo nila na brainwash nila yung mga member, kaya ipinapangaral nila na sila ay tagapagturo ng kautusan,
pero hindi naman nag-reflect sa kanilang gawa kasi nga hindi naman nila ginagawa yung kanilang tinuturo. So ipinagmamalaki mong saklaw ka ng kautusan, ngunit nilalapastangan mo naman ang Elohim sa pamamagitan ng paglabag mo sa kautusan. So sapagkat nasusulat, ang pangalan ng Elohim ay nilalait ng mga hintil dahil sa inyo. Mahalaga lamang ang iyong pagiging tuli kung tumutupad ka sa kautusan, subalit kung lumalabag ka sa kautusan, para ka ring hindi tinuli. Kung hindi tuli ay gumagawa batay sa panununtunan ng kautusan, hindi ba siya ituturing na tuli? Kaya ikaw na Hudyong nasa ilalim ng kautusan ngunit hindi naman tumutupad, ay hahatulan ng hindi tuling tumutupad sa kautusang iyan. Sapagkat ang isang tao ay hindi nagiging Hudyo dahil sa panlabas na kanya dahil sa siya ay itinuli sa laman. So yung kaganapan na nangyayari is yung mga Pariseo, kasi alam natin yung mga Pariseo nagtuturo na kailangan na tuliin muna, kasi ito yung katuruan ng mga Pariseo. Tuli muna bago himong membership bitaw mga igsoon ang pagpatuli para about ni sa mga hintil nga gustong mo join ba, magkaroon ng pananampalatayang Hudyo. Ito ang kanilang pamamaraan na kailangan magpatuli, tapos may force implementation sa batas, kailangan sundin ang kautusan. So ganyan po ang kanilang kapamaraanan, sundin ang kautusan para maligtas. Yan po ang kapamaraanan ng mga Pariseo sa kanilang pananampalataya. At yun na, at tama naman po yun nga, kailangan magpatuli. Pero yung kapamaraanan o rason, yun yung pong mali. Kasi sa atin, kailangan po natin magkaroon ng pananampalataya. Kailangan po nating tanggapin yung Misaya. Pagbabago kasi ginawa tayong matuwid. Ginawa kang matuwid, tinanggap mo itong buong puso. So means buong puso mong tinanggap, nagbago ka sa may anong tawag diyan? Ginawa kang matuwid. Ginawa ka ng matuwid, tapos yung hindi ka patuli. Pero ginawa ka ng matuwid. So buong puso mong tinanggap. So wala pong rason na hindi ka po magpapatuli dahil po tinanggap mo yung kalooban ng Aba. Gusto mong sundin yung kalooban niya kasi nga buong puso mo itong tinanggap. Yan po ang itinama ni Apostol Pablo na katuruan kung saan yung opposite sa turo ng tawag dyan, sa mga Pariseo, mga leader. Sapagkat ang isang tao ay hindi nagiging Hudyo dahil sa panlabas na kaanyuan o dahil sa siya ay tinuli sa laman. Ang tunay na Hudyo ay ang taong nabago sa puso't kalooban ayon sa Espiritu at hindi ayon sa kautusang nasusulat. Ang taong iyon ay pararangalan ng Elohim at hindi ng tao. So, hindi po, ang sabi dito ay hindi po nababase na ang Hudyo ay sa panlabas lamang o dahil sa siya ay tinuli sa laman. Kasi ang nangyari, yung mga Pariseo is tuli. Kasi nga, panghambog nila nga tuli sila. At nakabase lang po sila sa mga panlabas na kanyuan. Kasi nga, yung pagsusuot ng chid-chid or yung burlas na
so mo pag sura sa Tagalog, ako lang Bisayon. Nagsuot sila burlas ba nga nagpakitang tao lang bitaw mga igsoon nga tan-awa ra gud di. Tan-awa nagsuot mig burlas taas kayo. Nga kami tinuod nga Hudyo, kami ang pinili sa Elohim. Himo ng panghambog nila ba? So kami ang kaluwasan kana nagagikan namo kinahanglan tuli oda. Tapos tapos tuli una sundon ang kasuguan aron maluwas. Mao na ilang gitudlo sa mga tao. So dito sa 29 ang tunay na Hudyo ay ang taong nagbabago sa puso't kalooban ayon sa espiritu at hindi sa ayon sa kautusan nasusulat. So ang tinuod ay ng mga Hudyo mga igsoon is yung taong tumatanggap talaga sa espiritu, yung taong buong puso't tinanggap yung katotohanan, yung dugo na yung dugo na binigay ng Misaya sa atin. Kasi pag tinanggap mo yon, ibig sabihin pumili ka po, nag-choice ka, nagdesisyon ka na baguhin mo yung sarili mo at Bisaya at Tagalog na at kusang loob mo desisyon ka mga igsoon ba nga kana bitaw itugyan nimo imong kaugalingon ngadto sa Aba. Ibig mo sabihin, bro Alban. Yes, sis. Ibig mo sabihin na kahit hindi ka patuli, basta yun bang ibig mo sabihin na kahit hindi ka patuli, pero sumusunod siya sa utos ng hayam. Yun yung pagkasabi ni Pablo, di ba? Kahit hindi ka patuli, pero sumusunod ka sa utos ng alahayam, maliligtas ka. Pero in the end, magpatuli ka pa rin. In the end, sis, magpatuli ka pa rin kasi once nga bisag hintil ka pero dili pa katuli, kasi hintil ka, dili pa katuli, tapos imong gidawat ang Bisaya. Mo yung yung puso. Yun po ang magtutulak sa iyo na gawin ang kautusan, kalooban ng Aba. So, meaning, ibig sabihin, nagdesisyon ka ng buong puso na magpatuli. Hindi yung ipo-force mo na tuli una, tapos magkakaroon ka ng sundin mong yung kautusan para maluwas ka. Hindi po ganun. Oo. Kahit hindi ka patuli. Kailangan tanggapin mo muna ang buong buos ang Misaya. And then, bago na yun, in the rest is the history na at magpapatuli ka pa rin. Kasi, well, tayo mga kapatid, ganito lang po yung mga kapatid. Para kita, yung tayo, nung nalaman natin yung katotohanan, tinanggap natin ng buong puso. Buong puso natin tinanggap yung katotohanan. So, nag-decide tayo na mag-cleansing yung bautismo. Nag-decide tayo na linisin ang ating sarili. Tinanggap natin yung kautusan. Hindi po yung gi-required ba nga bautismo una aron mosulod ka sa grupo, aron na kay pagtuo aron maluwas ka, dili ingon ana. Kaya si Pablo napakamalalalim. Oo, yung iba akala nila si Pablo hindi tuli. Pero hindi yun ang ni Pablo. Ang ibig lang sabihin ni Pablo na kahit hindi ka tuli, pero tinanggap mo ang Misaya sa buong puso mo, then ikaw ay maliligtas rin. Ganon yun. Tama sis, hindi po against si Pablo sa pagpatuli. Tinama lang po niya na yung pagpapatuli talaga is yung bukal sa loob mo, hindi yung may rules yung tawag diyan, first implementation sa batas.
sa kautusan. Kasi nagpapatuloy kami naintindihan mo. Kagaya natin sa ating mga pag-aaral natin, hindi natin isinusuot yung burlas kasi nga yun ay batas, isinusuot natin kasi alam natin ito yung kautusan, ito yung pag-ibig natin sa Aba. Bukal sa loob natin ginagawa ito, hindi po ito ginawa dahil ito ay batas. Paano kung wala ng batas, hindi ka na rin magsusuot ng chinchin? Di po ba? Ginawa kasi natin dahil sa ating pag-ibig. Yada. Yung katuruan ng mga Pariseo is wala kasi yung pag-ibig sa kanila kasi yung kanila is pressure, the forced implementation sa batas. Hindi po ganun. Paano mas isusulat sa tao, sa isip at puso kung forced implementation? Kung sabihin natin forced implementation, negative po yan. May nag-reason. Sige, Jolie, tanong mo na. Sige, sis. Sis Jolie. Or maitatama? Hello po. Dagdag na. Iba ako, sis? Oo, sige na. Go ahead. Hi brother. Tatanong ko lang, yan ba kung pinag-uusapan tungkol sa tulong? Yes, sis. Ha? Tungkol sa tuli yan. Saan ka na? Ba't nawala? Si Julie. Sis Julie pala to. Hello? Hello? Wala Yes, ka eh. Wala Go ka. ahead, sis. Okay. Hello. Okay na? Okay. Okay na? Hello? Oo. Hello? Oo, Yes, okay na. Yes po. Okay. Ang tanong ko po, yan po bang pinag-usapan tungkol sa tuli? Literal po ba yan? Oh, literal na tuloy, Hello? sis. Oo, literal Yes, na sis, tuli literal yan. na. Ang ibig Literal po yan, sabihin tuloy, yan, sis. literal na tuli yan. Ang ibig Yung lang sa... pinag-usapan po. Oo, literal na tuli yan. Ibig sabihin lang ni Pablo dyan na kahit hindi ka patuli, pero tinanggap mo yung alahayam diyan sa puso mo, yung Messiah, diyan sa puso mo, yung kautusan niya. Meaning, may ano ka pa rin, may chance ka na maligtas ka. Pero in the end, magpatuli ka pa rin. Kasi tinanggap mo siya eh. Kasi kautusan ng alahayam yan na magpapatuli talaga. So, ibig sabihin si Pablo, hindi yan against sa tuli. Napakamalan lang yan siya na against siya sa tuli, sa ibang mga ano. Pero hindi siya against. Kasi yung iba na tinuturuan niya, yung mga hintil na hindi patuli. Pero tinanggap yung Misaya sa kanya, sa puso niya. Ibig sabihin, maliligtas siya. Okay, salamat sis. So, halimbawa po, ayan ay patuon sa mga lalaki, hindi po ba? Oo. So, paano po sa mga paano sa mga kababaihan po? Kasi bali po ang hindi, what I mean is ang kausap niya dyan, puro kalalakihan. Oo, wala namang ano sa babae. Wala namang tutuli sa babae. Puro sa lalaki yan. Ay, syempre naman sis, what I mean is, ang sinasabi ko, paano maiaano ng mga babae, yung kung sinasabi mo na gano'n na pag nakilala mo Aba, dumating ang araw na talagang sumunod ka sa kanya, in the long run, talagang susunod ka sa mga kautusan niya. Para kung ihahalin tulad mo naman sa ating mga kababaihan, ano ang parang pwede natin yung okay, but in kung babae, kung maraming, kumbaga, nasa, kumbaga, nagtuturo siya kay babae. It means, yung halimbawa, babae, may nandoon. So, yung anak niya o kapatid niya or kamag-anak niya na hindi tuli, pwede niyang i-share yun. Yun ang pagkakaintindi ko doon. Siyempre, hindi naman pwedeng lahat lalaki ang nasa assembly, di ba? Dapat may babae at lalaki din doon, di ba? Siyempre, ang alahayam naman, kung sa case naman sa babae, nakikita ng alahayam ang puso at diwa mo. Natural No, what na I mean is, kasi ang puntos ni Julie, parang
ano ba yung natural sa lalaki lang yun. Ibig sabihin niya, halimbawa, nasa assembly, mga babae, kaya nga sabi ko, kung may mga babae, siyempre, isi-share ng babae doon sa anak niya, kapatid niya, na lalaki, di ba? Yun ang intindi ko. Ano Thank bro you. Alban? Tama, sis. Tama sis. Tama yan kasi ang pagpapatuloy wala naman talagang para lang po yan sa mga lalaki, pero hindi po ibig sabihin na hindi na po sundin yung kautusan para sa mga babae. Yes, brother. Requirements po, Kasi, apo. requirements po Kaya yan ko sa lang po Torah na Kaya ko lang po na itanong kasi minsan po may mga ibig sabihin yung kasi hindi ho ba napakalalim ng mga minsan ng mga nakasulat sa Biblia. So minsan ho kasi may mga parang parable lang, merong yung kaya naitanong ko po sa inyo kung literal ba yung tinutukoy sa pagpapatuli or meron pong meaning, may ibig sabihin po. Salamat po. yes, sis. Si Bro Solomon sunod next. Dagdag bro. Dagdag bro. Mayong buntag, mga kapatid. Gandang gabi. Ay, dagdag Buntag. lang Go ahead bro. yung sa pagtutuli, palitan po natin ng ibang pangalan yung pagtutuli. Palitan po natin ng bautismo. Kumbaga, bago po tayo magpabautismo ay kunyari bago po tayo pumasok sa isang pananampalataya, ang gagawin po natin ay aralin muna. Katulad po ng galing po ako sa Iglesia ni Cristo. So meron po kaming doktrina na inaaral na dapat tapusin, 27 na doctrine. And then pag natapos nyo po yon, pagka nagustuhan mo yung doktrina, ay saka ka pa po magpapabautismo. Ang gusto lang po ni Pablo dyan na bago ka pumasok sa pananampalatayang Hudyo, ay aralin muna yung pananampalataya. Hindi yung tutuliin ka muna, saka ka papasok sa pananampalataya nila. So, ang gusto lang ni Pablo na aralin po muna yung pananampalataya, ba? Kasi ang lumalabas po na bago ka makapasok sa pananampalatayang Hudyo ay magpapatuloy ka po muna. So ang mahirap kung kunyari ay tinuli ka na tapos hindi mo pala nagustuhan yung pananampalataya na yun, ay mahirap pong ibalik. So yung tanong po ni Sis kanina po na bakit sa babae? Wala yung kasi po yung para lang sa akin, yung lalaki po kasi siya po kasi yung parang kung parang yung mas mataas. Yung nasasakupan niya po yung anak niya, yung babae sa asawa niya. So binase lang po diyan sa lalaki yung pagtutuli ba. Pag yun na nga po yung pagka yung sa lalaki may sakop na rin po, kasama na din po yung mga babae din. Yun lang po mga kapatid. Salamat, brother. Pwede magdagdag. Dagdag bro. Go ahead. Since na-mention naman yung tuli, kasi it is everlasting covenant kay Abraham. Bakit may tuli? Because it is an everlasting covenant between Abba at saka kay Abraham.
So, sabi nga, sabi nga ni Bro Alban kanina, kung taos-puso kang naniniwala, nanampalataya sa Aba, at natanggap mo ang kaligtasan, nalaman mo na natanggap mo ang kaligtasan, yung mga bagay na yan dahil nakipag-covenant ka sa kaalahayam, kaya dapat tuliin physically and atin ding puso at diwa. Sa mga babae naman, puso at diwa. Na-mention kasi din yan na dito, basahin natin sa bandang baba na ang puso kailangan din tuliin. I mean, kasi ang tuli means pakikipagtipan yan eh. Pakikipagtipan ng Aba kay Abraham. Kaya nga si Isaac after 8 days, dapat after 8 days, pero nung tinuli si Isaac malaki na eh. Pero ang bigay na procedure ng Aba is 8 days after the child is born. So doon siya tutuloyin sa mga araw na 'yan. So kasi kanina kasi yung hintil, kasi yung mga hintil regarding kasi sa pananampalataya, yon kasi itinuwid lang ni Apostle Pablo kasi ang tinuro sa kanila, kailangan mo magpatuloy. Katulad ba sa dito sa kabila na hindi pwede magpabaptize ang isang batang lalaki kung hindi patuli. Naalala ko yun eh. Kasi tinanong ko yan. So, ang mga bata... Tama bro. Naalala ko rin yun. Yung mga bata hindi pwedeng halimbawa kahit 10 years old or 12 years old, hindi patuli, hindi daw pwedeng magpa-baptize kasi hindi pa daw tuli. Kailangan magpatuli. Yun ang ko. So, dito naman sa kay Abraham, 8 days old, pwede nang dapat tuliin na ang mga bata. So ngayon, as alam na natin yung katotohanan, so itong procedure na to ay dapat na sundin talaga. So, regarding sa mga hintil, inano talaga na mananampalataya ka muna. Tama yung ni Bro Solomon na alamin mo muna kung ano ang pananampalataya na to hanggang maintindihan mo saka ka magdesisyon na magkipagtipan sa alahayam o magkipagtipan sa Aba. Kasi kung gusto talaga makipagtipan yung tao, yung mga bagay na mga alituntunin ng Aba ay kusa na po yung sundin ng tao dahil nakipagtipan siya ng Aba. Dahil pag-ibig niya yon sa Aba. Salamat po. O ikaw sis, Angel. Dagdag mo. Tanong mo. Yun na nga kasi parang talagang ang ibig sabihin, nasa kautusan talaga ang pagpapatuli kasi nung panahon ni Abraham, inutos ng Aba na ang batang 8 days pa lang ipapatuli na. Oo. Siguro yun ay tanda para sa kanya na yan ang mga katauhan, yan ang mga tanda sila ay mga Israelites or katauhan niya. Di po ba? Tama. Sa mga hintel, kumbaga, binigyan sila ng chance. Binigyan talaga sila ng chance para mapasakop doon sa kautusan ng Aba na kung sino man ang sumunod, may posibilidad na siya ay maliligtas din. Pag binigyan sila ang mga hintel, binigyan ng chance. Tama sis. Oo. Sige na bro.
Bro, Okay lang? okay. Para po sa ano, yung magpapatuli sa mga Hudyo, na pakikipagtipan talaga yan, Saba. Tama yung sinabi ni Bro J na yan po ang sumang pag Tagalogan ng puri timailhan ba nga Tanda. Palatandaan. tanda. Palatandaan. Yan yung tanda na si Abraham, si Amang Abraham na ay na ang Elohim sa Yahaba nga mo'y timailhan nga si Abraham matuwid kasi matuwid. Yan ang palatandaan kasi nga yung paniniwala niya iyang gibuhat ba? So, meaning kung tayo ay buong pusong tinanggap natin ang Aba, gawin din natin. Kasi nga pag ginawa natin yan ang tanda na tayo ay sa may Tagalog na Sa man bro. Kanang mo na timailhan ba nga giila ka sa Elohim, kaila ang Elohim nimo. Palatandaan. Tanda na nakilala ka ng alahaya. About naman dito sa about naman dito sa mga hintil kasi nga yung mga hintil hindi pa nila po lubos na unawaan yung kautusan. At yung namang mga tagapagturo ng kautusan, yung mga Pariseo, ang ginawa nila po is dinagdagan nila ng libadura. Instead na pinapahirapan nila lalo ba yung kaligtasan ng mga hintil. Kasi nga kung babasahin niyo po yung sa Gawa, may mga sa Gawa 15 ata yun o 14. Yun, may pagtatalo na nangyayari about sa tuli. Dahil pinapahirapan po lalo ng mga leaders, mga Pariseo leaders, sa pagturo ng kautusan na about sa kaligtasan ng mga hintil. So, kung babasahin natin sa Gawa 15:5, sabi nga dito, ngunit tumayo naman ang ilang mananampalatayang kabilang sa pangkat ng mga Pariseo at kanilang sinabi, kailangan tuliin at utusang tumupad sa kautusan ni Moises ang mga hintil na sumasampalataya. So, gusto talaga sa mga leader ba nga, kinalang tuli yun. Kung magtuli, kailangan utusan, force implementation sa batas. So, motong naglalis man gud ni sila mga igsuon. Taas kini siya nga storya. Mo nang nakadecide ang mga kuan ba? Mo nang ang tubag na diri na. Sa 9, iisa ang pagtingin ng Elohim sa kanila at sa atin. Nilinis din niya ang kanilang puso sapagkat sila'y nanalig kay Misaya Yahweh. So, kahit hindi, ibig sabihin, kahit hindi, yung mga hintil, kahit hindi man yan tuli pa, pero pag kahit nang tinanggap nila ang Misaya ng buong puso, magdidesisyon yan na mapatuli. Kasi nga, tinanggap nila eh. Tama. Kasi nga, buong puso tinanggap, buong puso di nila susundin yung kautusan. Yung ang nangyari, yung nagbigay kalituhan lang dito is yung mga leader ng yung mga Pariseo na ginawa ng binubura ng libadura ba na tuli requirements para magkaroon ng sundin ng kautusan para sa kanilang pananampalataya para sundin ang kautusan para maligtas. Ganyan yung itinuturo nila at yun ang maunay gi-correct ni Apostol Pablo nga panabot dili siya again sa tuli. Kasi nga yung tuli is nasa Torah yan. 8 days yung mga bata kailangan tuliin 8 days. At kasi nga yung paglalakbay ni Moises nung yung asawa na sino yun si Zipora, sino yung asawa niya?
yung anak ni sa paring Midian, si Jethro, na pakyon taon ta si Moises Anghel kay wala niya tuliya iyang anak. Mo to si Puram siguro yung asawa. Nagkuha og bato diya iyang gituli ang anak, yang dugo iyang gipisik kay Moises para dili siya pakyon. Mabasa man na nato mga igsoon. So, yung tuli kailangan talaga natin yan. Pero hindi yung kapamaraanan na itinuro ng mga Parisiyo, kundi yung kapamaraanan na itinuro ng Misaya, na itinuro din ni Apostol Pablo. Amen. Yada. Yeah, bro. Yada. Yada. Nakuha ra mga igsoon. Kasi gina Klaro, to na bro. gusto dagdag mga Klaro. igsoon. Klaro bro, klaro. Napaka-komplikado kasi itong pagtutuli. Komplikado mga yan po. igsoon niya. Maglisod pa jud og explain og Tagalog kay dili kay ko expert og Tagalog ba. Hindi po ako masanay mag-Tagalog, medyo mahirapan talaga ako mag-explain ng Tagalog. Medyo mas scramble akong una-una yung pag-iisip ko. Malalim kasi yung Tagalog eh, hindi ko tuloy-tuloy yung explanation, hirap talaga. Bisaya ay bro. Okay, mga Bisaya. Nakamugoy yung mga Tagalog bro. Ay, maminaw. May mga Tagalog ba niya? Ang topic medyo kanang Klaro komplikado. naman bro, pa-explain mo. So, kung mga kapatid, alam na po natin ito, diyon. Tapos kung gusto niyo malinawan ng maayos, may video na po ginawa dito si Bro Rowe. At ano lang, i-review na lang po natin ulit 'yun, mga kapatid. At siguro yan lang po sa chapter 2 lang muna kasi yan lang po ang na ano ko na ano tawag diyan? Na pag-prepare ko at basin din sa aking sa ako lang assessment ba kung taas manggod kayo atong tuon gusto atong una-una. Excited nindot man gyud nga magtuon kita taas pero ang ato bang capacity sa atong una-una ba dapat namo gyud limitation mas nindot man ang bubo concise concrete masabtan nga ma-retain sa atong una-una kaysa taas kayo nga makalimtan ra bitaw nato. So, maraming salamat po sa mga kapatid na nakikinig. Sana po na naunawaan yung explanation ko kahit salamat din sa inyong cooperation ba sa tatalakay natin sa pag-aaral natin. At salamat po sa Aba na binigyan po tayo ng pangunawa na ganito na tayo ay nagkakaisa lagi sa kanyang mga turo. Sana po bibigyan pa po tayo ng kalakasan na magpatuloy sa ganitong gawain para po na magiging matatag po tayo sa ating pananampalataya sa bandang huli, sa bandang araw. Be blessed po. Thank you. Kung gusto pong dumagdag, dagdag na lang po. Bro, J, hilom naman ka bro. Tabangitan ko bro ay. Tabang manggod ko. Ika na po host bro. Ugas akong tutunlan bro eh. Bago pong gugunulian sa kong tonsillitis bro. Ugom ra nag-ahos bro. Sige ko gargol gasin. 2 days ko atong lain ang lawas kay inadong tonsil eh. Closing prayer muna tayo bro. Sige, closing prayer muna tayo. Mahal na aming Aba Elohim, ikaw ang Elohim na makapangyarihan sa lahat. Mapagpahal ka at maunawain. Aba, salamat sa pagtitipong ito na yung mga salita mo ay nagbibigay buhay sa amin. Salamat Aba na binigyan mo kami ng pangunawa na kami ay magkaisa na mas lalo po kaming pinapatunayan sa isa't isa na kami ay sa pagtitipong ito
bibigay kalakasan sa amin na kami ay magpatuloy sa gawain ito. Aba, hinihiling po namin na bigyan niyo po kami ng proteksyon sa araw-araw naming buhay. Gabayan niyo po kami na yung mga salita mo ay magiging daan din ito na may bahagi din namin sa ibang mga kapatiran namin na hindi pa po bukas ang isipan, hindi pa po natanggap ang iyong mga salita. Aba, yung ibang mga kapatiran din namin na hindi man nakadalo sa Zoom na ito, na sana din po ay marinig nila yung mga salita na itinalakay namin ngayon para din po na dagdag sa kanilang kalakasan. Aba, patarawarin niyo po kami sa aming mga nagawang kasalanan na hindi po kaya-aya sa iyong harapan. Kasala po kami sa mga gawa, salita, sa isip. Linisin niyo po kami ang aming puso at isip nang sa gayon kami ay karapat-dapat sa iyong harapan. Aba Elohim, bigyan niyo po kami ng kapayapaan palagi sa aming isip at puso na yung pag-ibig mo, yung Torah mo ay nakasentro lagi sa aming mga buhay upang kami po ay magiging ito po ay maging proseso na ma-mold po namin, ma-improve po namin ang aming mga sarili. Kahit man hindi pa dili dayon nga totally mausab ang among mga bati nga binuhatan, pero among gihinay-hinay og improve aron kami mahimong sa ngadto-ngadto mahimong balaan sa imong atubangan. Elohim, ngayon lamang ikaw pasalamatan tungod kay wala ka nagkulang sa tanan. Ikaw kanunay nga naa kanamo, ikaw nagpakita kanamo og hatag kanamo kalig-on nga kami kanunay nga musubay sa imong dalan. Ang dalan mo ay nakapausab sa among kinabuhi. Aba, dalaygon ikaw sa walay katapusan ang tanang pasalamat ug ang dungog kanimo lamang. Kinintanan namong gihangyo ug pasalamat ug pasidungog amo kini itugyan diha sa imong balaan nga ngalan nga imong gihatag kanamo pinagi sa imong bugto nga anak nga among hari ug tagapanlipod among King Messiah Yahweh Shai. Amen. Yada. Amen. Yada. Ganda.